Magandang hapon po muli sa inyong lahat at samahan niyo po akong muli sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, kami po ay naninikluhod sa inyong harapan na tumihingi muli ng inyong biyaya sa amin. Na patuloy, Lord, na pagharian niyo po ang aming mga puso't isipan at sa mga sandaling ito ay muling may tanghal ang inyong presensya, may tanghal ang iyong salita at mangusap po kayo sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po, Panginoon, na sa isang pinakasimple na paraan ay maihatid ko, Panginoon, ang inyong salita na maliwanag, Panginoon, sa aking mga kapatiran. At tulungan niyo po kami sa mga sandaling ito na mawala, Panginoon, ang anumang mga bagay na pwedeng makadistract ng aming puso't isipan habang kami ay nakikinig sa inyo. Tulungan niyo po kami, Ama, at sa inyo namin po kinukumit, pinagkakatiwala ang lahat. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Samahan niyo po ako sa James chapter 1 at ating po ipagpapatuloy ang ating pag-aaral doon. Sa James chapter 1 verses 19 to 21. At babasahin ko po sa ang bagong Biblia. Unawain niyo ito, minamahal kong mga kapatid, ang bawat tao ay dapat maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Kaya't alisin ninyo ang lahat ng karumihan at ang nalalabing kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na may kapangyarihang magligtas sa inyong mga kaluluwa. Napanood ko po yung isang interview kay Senator Amy Marcos at ang thrust po ng interview siya, tinanong ko ano po yung ilan sa kanyang mga fondest memories of her late father, the late Ferdinand Marcos Sr. At kanya pong nakwento na natatandaan niya raw po ito nung siya ay bata pa, na siya po ay laging pinatatawag ng kanyang ama sa office nito, no? Siyempre, nakatira sila sa Malacanang Palace at siya ay madalas na tinatawag ng kanyang ama at pinag-uusapan nila yung mga plano ng kanyang ama at yung mga ibababang mga executive order. So bata, yun ang kanilang pinag-uusapan, no? Kinakausap siya ng kanyang ama tungkol dito at pagkatapos siya ay tatanungin ng kanyang ama kung ito ay kanyang naiintindihan. Pagkatapos ito ay ipapaulit sa kanya. Sige nga, ano yung napag-usapan natin? So sabi ni Senator Amy, nang siya daw ay teenager na at nagsisimula ng manguna doon sa tinatawag nilang kabataang barangay ba yun? No? Yun, tama. Kabataang barangay. Kasi fetus pa lang ako. Hindi, joke lang. So, nung teenager na siya, itinanong niya ang kanyang ama, bakit laging ganito ang ilan sa kanilang mga pag-uusap? At ang tugon ng kanyang ama, dahil daw kung ito ay naintindihan ng isang bata, ito daw po ay madali nang maintindihan ng nakakarami. So meron namang pong point si Senior. No? Kung ating po titignan sa John chapter 14 verse 26, ay nandun po ang pagtatalaga ng Panginoong Hesus sa banal na Espiritu upang ating maging gabay, tagapagturo, tagapagpaliwanag, at tagapagpaalala sa kanyang mga disciples, no? Upang manatili sa kanilang alaala ang lahat ng kanyang mga sinabi at naituro sa kanila, upang sa gayon ito din ay kanilang maituro sa iglesia. At hanggang sa panahon natin ito ay nakaabot. At ang layunin ni James sa kanyang liham na ang salita ng Diyos ay maliwanag niyang maipaabot sa lahat sa tulong ng Banal na Espiritu upang ito ay maintindihan at maalaala ng lahat. At ang hamon ni James dito po sa talatang ito na sila ay magpakita ng tinatawag nating ebidensya
ng isang bagong puso o buhay na sumasalarawan sa paghahari ni Jesus sa kanilang mga buhay. Kaya nga po sa hapong ito, ang title po ng ating pag-uusapan, If You Have Christ, Show It. Kung nasa iyo si Kristo, ipakita mo. At ang message summary po natin, if you truly have Christ, it will show through a listening ear, a restrained tongue, a calm spirit, and a clean life, and a humble heart that receives and lives out God's Word. At meron po tayong 5 bagay na pag-uusapan sa hapong ito. Sa James chapter 1 to 19, number 1 is ready your ear, be quick to listen. Number 2, restrain your tongue, slow to speak. The third one is control your emotion, slow to become angry. And then sa verse 21, makita po natin dito yung pang-4, welcome a new life. Put away all filthiness and rampant wickedness. At ang pang-5 po ay accept the word. Receive with meekness, the implanted word. Sa James chapter 1 verse 19, sa ESV, James said, know this. At yung salita pong ito, itong sentence na ito, dalawa po yung pananaw ng mga Bible scholars. Sabi nila, ito daw po ay indicative. Tinignan ko yung indicative para maintindihan po ng lahat kasi hindi ko rin alam yung Tagalog doon. Yung pinakamalapit po, ang sabi, ewan ko lang po kung sino dito yung Filipino teacher. Alam ko maraming mga English teacher dito, no? Ang sabi po, ito daw po yung panagahong paturol. Lalim, no? Parang hindi ko narinig yun ng elementary o tulog ako. No? Paturol. Of course, yung paturol, ang root word po nito is turo. Point. To point a fact. Kaya nga po, kung ito indicative, sabi ng mga Bible scholar, ang tamang translation daw nito is, you know this. So ang paturol o indicative ay nagpapahayag ng ginawa ng Diyos sa ating mga makasalanan noon at sino tayo ngayon kay Jesucristo. Yun na po yung tinatawag na paturol o indicative. Pangalawa, marami nagsasabi na mas ito ang tama. Hindi indicative, kundi imperative. At alam naman po natin, malinaw naman po sa ating imperative, no? Pautos. Kaya nga sa ESV, ang ginamit ay know this. So ano yung mga bagay na dapat nating gawin sa mga katotohanan ng ating nalaman? So imperative po ang sinasabi. Kaya nga po, sa ESV, know this. Sa NIV, medyo emphatic. Take note of this. At sa ating binasa sa ABAP, unawain ninyo ito. So ito ay nasa mode ng imperative o si James ay nag-uutos. Ang point dito na mga verses to is to live out the theme of this part, no? Is to live out the word of truth na magpakita ng makatotohanang buhay na naayon sa salita. Kung ating po titignan ang Book of James, meron siyang 108 verses. At doon daw po sa 108 verses, yung 59 daw po doon is in imperative mood, utos. Grabe, no? Parang pasok sa 50% o more than 50%, utos. Mukhang si James, the brother of Jesus, mahilig mag-utos, no? Si James, the brother of George, kung mahilig din mag-utos. Pero, ang nakikita ko lang po dito mga kapatid, bagamat maraming sinasabi si James na mga utos, 59 times. He's giving, ang kanyang sinasabi is more on imperative mood. Subalit makikita ko lang po dito mga kapatid, makikita lang po natin dito mga kapatid, ang trust ni James sa kanyang letter is obedience. Tinalakay niya mga patungkol sa pagsubok, so trust. At 59 times, sa kanyang pagsulat, nandun yung kanyang pag-uutos o pautos, obey, trust, and obey. No? Siya kaya ang composer nun. Anyway, so ang sabi po ni G.C. Vancouver, grace is the essence of theology
and gratitude is the essence of ethics. Kasi nga, di ba, allergic tayo sa utos. Di ba, nung mga bata tayo, ayaw na ayaw natin yung inuutusan tayo. Naiinis tayo, nagagalit tayo, tapos nagkakaturuan, ba't naman ako lagi inuutusan? Eh, siya anong ginagawa? Di ba? Ako na lang lagi yung inaapi, di ba? May mga ganung drama-drama, di ba? Pero, sa atin, ang point ni James, kung lubos nating naunawan ang biyaya ng Diyos, kaya tayo naligtas, ang bawat utos ay hindi pabigat. It is not burdensome. Kung hindi, ito ay pagpapala at nagdadala ng kagalakan. Di ba, mayroong nga nagsasabi, di ba? My pleasure, no? The pleasure is mine. Your wish is my command. No? At ito sapagkat ang bawat utos ay naghahatid ng tinatawag nating kagalakan on our part at kaluwalhatian para sa Panginoon. And then on James chapter 1 verse 19, sabi dito, "Know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, and slow to anger." Yung every person dito, alam naman po natin na majority ng sinulatan ni James ay mga Jewish people. So, he is using a common term para mabilis silang magkaunawaan. So, dinadala niya ang kanyang concept sa tinatawag nating wisdom literature. Now, tingnan niyo po, halos pareho. Actually, parehong-pareho. Mababasa natin sa Proverbs 13 verse 3. Sabi niya, "Whoever guards his mouth preserves his life. He who opens wide his lips comes to ruin." And then in Ecclesiastes chapter 7 verse 9, "Do not quicken your spirit to become angry, for anger lodges in the heart of fools." So, may similarity, di ba? Yung kanyang sinabi. So, the first thing, paano natin may papakita si Jesus is this: ready your ears. Be quick to listen. Natatandaan ko po, noong araw, ang isa sa pinakamabilis na mode of communication, yung tinatawag nating telegraph. Natatandaan niyo ba yung telegraph? Di ba? Telegraph. Yung telegrama, di ba? Meron yung telegram Tapos ngayon parang apps na lang siya. Pero company yan na nagpo-provide ng tinatawag nating telegraph service. So itong telegraph gumagamit ng Morse code. At kung sa panahon natin ngayon, in demand yung mga hiring sa BPO, noong araw, in demand ang hiring para sa mga Morse code operators. So laging may hiring. So, pag merong hiring, marami pumupunta, at doon sa isang company, maraming aplikante, ang sabi ng HR, "Okay, salamat sa inyo pagpunta rito, and wait for our instruction." No? So, nakaupo silang lahat doon. Una, nagkakahiyaan, lumipas ang ilang minuto, nag-uusap-usap, yung simpleng pag-uusap, nagkakaroon ng biruan, tawanan, plus the ambient music, yung background music, no? Sa kalikitaan na kanilang kwentuhan, tawanan at paghihintay, nagulat sila doon sa isang aplikante. Biglang tumayo, pumasok sa HR. So, nagulat sila, ba't tumayo? Diba? Wala pa naman instruction. So, usap muli sila. A few moments later, lumabas yung HR. Sabi niya, "Maraming salamat sa inyong pagpunta. Pwede na po kayong makauwi sapagkat mayroon nang natanggap." So nagkaroon ng bakit wala naman kaming announcement na narinig. Wala naman kayong sinabi. Sabi ng HR, sumagot ng marahan, meron. Nagpadala kami ng message via Morse code. Isa lang ang nakarinig. So, isa lang yung natanggap. So, ganun din sa ating mga kapatid. Maraming pagkakataon na maraming distractions sa ating buhay. Kaya struggle tayong makinig ng salita ng Diyos. Di ba? Sa totoo lang, na-share ko naman sa inyo, minsan meron akong tinatawag na
Anxiety attack ba yun? O panic attack niya. Nung nasunog yung bahay nila Pastor George, yun ang iniisip ko lagi, paano kung masunog yung bahay namin? Kasi, mas nakakatakot kasi. Kasi binenta ng daddy ko yung kabila, yung part nila, naiwan sa amin, ang yung nakabili, hindi pinadouble wall. Ngayon, sila nakatira nun sa apartment. Ano yung nangyari? Muntik masunog yung apartment dahil yung mga anak niya, iniwan yung charger. Tapos yun ngayon nakatira sa kabila namin. Tapos talagang yun ang iniisip ko lagi. No? So, nadidistract ako. No? So, nag-i-struggle ako. Pero, yung po yung mga kapatid. No? Marami mga distractions. Pero ang sabi ni James, be quick to listen. Maging handa tayo lagi sa pakikipag-usap sa Diyos. We all know na sa panalangin, we are the one who is talking with God. Pag tayo nananalangin, tayo ay nakikipag-usap sa Diyos. Do yung paniwala ng iba, pag sila daw ay nananalangin, sila daw po ay kinakausap ng Diyos. Yung talagang merong audible voice. Talagang may tinig na naririnig habang sila nananalangin. Arsenio, no? Ito ang revelation na binibigay ko sa iyo. Sabihin mo sa mga kapatid mo, ito ngayon ang dapat mangyari sa iglesia. Yung mga ganun. Pero minsan, naglilid lang sa chaos sa church. Pero, pag tayo nananalangin, tayo ay nakikipag-usap sa Diyos, subalit, ang Diyos naman po ay nakikipag-usap sa atin sa pamagitan ng kanyang tinatawag na written word. O yung tinatawag nating banal na kasulatan. So we must be quick to listen. Every word, bawat salita, ay tumatatak sa ating mga puso't isipan. At ito ay pinipreserve ng banal na Espiritu upang ito ay ating maunawaan at lagi nating malaala. Why quick to listen? Dahil po, ang salita ng Diyos ay importante sa atin. Sabi nga, our life depends on it. Doon nakadepende. Yun yung lifeline ng ating buhay. Nasa salita ng Diyos. So, dapat po meron tayong tinatawag na sense of urgency. When it is time to hear the word of God, do it quickly. Alam niyo po na talagang hindi na ako nakakabasa ng mga printed materials. Sa aking struggle, dahil nga po nasa cellphone ko na o nasa tablet na yung Bible, every time nabubuksan ko yung cellphone ko, tablet ko sa umaga, inahamin ko, may mga pagkakataon na bago ko pindutin yung apps ng Bible, kung ano-ano na yung napipindot ko. No? So, yun po ang struggle natin, no? Ganun ang ating struggle every time na tayo magbabasa at makikinig sa salita ng Diyos, merong distractions. Kaya dapat we should be quick to listen. Quick to listen to the Word of God. Dahil maya-maya, nagtutunugan na yung mga notification ng ating cellphone at sa GC ng SGCC. No? Bumabati na si Brother Billy ng magandang umaga sa inyong lahat. Di ba? Alam mo yung mga personalities sa ating church na masasabi nating hard to miss. Yung mga gaya nila Brother Billy na laging nandun, no? Sa panahon ng yung pangangailangan, si Brother Billy ang maasahan. No? Something like that. Pero yun po, ang sinasabi ko lang dito, we must have the sense of urgency. Makinig din na mabuti pag ng salita ng Diyos ay tinuturo at ipinangangaral. So it is now at our concern kung sino yung magtuturo ng Sunday School at sino yung magpupreach. Ang concern natin dapat ay paano tayo makikinig na mabuti sa salita ng Diyos. Kaya nga, every Lord's Day, kagaya ng araw nito, we should be quick. Dapat maging mabilis tayo. Dapat maging maagap tayo. For the Lord's Day is our Sabbath day. Tama ba, Pastor? No? And sabi nga, Sabbath day is holy. Ito ay dapat sa Panginoon. Kaya wag tayo magpapahuli. Don't make it a habit na lagi tayong nauhuli, mga kapatid. Kaya nga ang prayer lagi, pinagpipray ni Pastor sa ating mga prayer meeting pagparating na ang Friday. At ang panalangin para sa ating Sabbath day is this. Dapat merong excitement, expectation, at ang bawat sa'yo ma-edify
dahil sa Sunday school at sa pakikinig ng salita ng Diyos at sa preaching ng salita ng Diyos, God will be speaking to us. And we learn more by listening. Kahit nga sa Sunday school ng mga bata, pag nagturo yung mga Sunday school teachers natin dito using the Word of God, ang salita ng Diyos ay nangungusap din sa inyong mga anak. So hindi po natin dapat ma-miss out yun. Number 2 is a control tongue. Control tongue. Slow to speak. Di ba pag may mga sign na slow down, ang pinapakita po nun ay mag-ingat because the road ahead of you might be dangerous, no? Ingat ka, baka madisgrasya ka. O kaya naman, minsan pag may slow down, dahil matao yung lugar, probably meron kang dadaan ng eskwela, palengke, maraming tao, baka ikaw naman na makadisgrasya. Alam po ni James na mapanganib ang ating mga dila. At ito po ay isa sa kanyang mga tinalakay sa mga chapters na darating. At ipinakita niya rito, ang dila, mga kapatid, ay mapanganib sapagkat ang dila ay nakakamatay. Kaya nga po meron tinatawag na character assassination. So we must be very careful. We should control our tongue. Kaya nga sabi sa Ephesians chapter 5 verse 4, let there be no filthiness, nor foolish talk, nor crude joking, which are out of place, but instead let there be thanksgiving. And Paul said in Colossians chapter 4 verse 6, let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how ought to answer each people. So slow to speak. Hindi po sinasabi dito maging para mga Kuya Cesar tayo. Ewan ko lang po sino nakakalala sa inyo kay Kuya Cesar, no? Wala na, di ba? Kuya Cesar, medyo ano yan yung kanyang palabas, no? Laging sinasabi niya, mabagal siya magsalita. Pero hindi po yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sinasabi po rito ay maging maingat tayo. Kung ano, medyo i-restrain natin ang ating mga dila. May kasabihan nga po, more talk, more mistake, less talk, less mistake. No? At pag nagsasalita ang tao, malalaman mo kung sino siya. Halimbawa, kung siya'y taga-Bisaya, malalaman mo kung tagasan sa Bisaya. Pag siya'y nagsalita, pag medyo malakas ang boses, parang galit, alam mo kagad kung tagasan yan. Taga-Samar, Waray. Pero pag kahit nang gagalaitin na sa galit, ay parang nilalambing ka pa rin, alam mo na kung tagasan yan. Taga Ilocos na lang, Iloilo yan, no? So nalalaman natin ng tao kung sino siya, kung paano siya magsalita. At tayo din mga kapatid, pag tayo nagsasalita, dapat meron tayong distinction sa ibang tao sa mundong ito o tayo may pagkakaiba primarily because we are Christ witnesses. Tayo yung mga saksi kay Jesus. And a witness, dapat siya ay credible. Dapat na kanya mga sinasabi ay makatotohanan. Bagamat katotohanan na sinasabi natin tungkol kay Jesus, ang tanong, makatotohanan ba ang nakikita sa ating mga buhay? Because out of the abundance of the mouth, the heart, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So dapat tayo may pagkakaiba because we represent Christ to the world and we should proclaim His words. Number 2, guard your emotion. Slow to become angry. Interestingly, hindi po sinabi ni James na do not get angry. Hindi. Sinabi niya, slow to become angry. At ito din po ay sinabi ni Paul, di ba? In your anger, do not sin. Galit po ang nagtulak kay Martin Luther, kaya niya nilagay yung 95 theses sa pintuan ng Wittenberg. Nagalit siya sa mga abuses ng Roman Catholic Church sa pagbebenta ng mga ideolohensya. Mahirap na nga yung mga tao, pinahihirapan mo pa. Galit ang nagtulak kay William Wilberforce dahil nakita niya na hindi na tao ang turing sa mga African slaves, kundi mga harang mga hayop na sila'y ituring. At yun nagtulak sa kanya
to lobby the abolition of slave trade in English Parliament. At pwede rin tayong magalit sa mga nangyayari sa ating bayan. Di ba? Meron sa tanggalin yung excise tax sa gas. Discount. Di ba? Nasanay na ang mga Pilipino sa discount at ayuda. Walang konkretong ginagawa ang pamahalaan upang tugunan ang mga paghihirap ng sambayanan. So sabi nga iba, dapat daw may righteous indignation. Pero ang problema, baka instead of righteous indignation na makita sa atin, unrighteous indignation. Di ba? So dapat mag-ingat tayo mga kapatid. So we should be slow to become angry. It's not about anger management, kundi yung pagtitimpi nating sarili dahil naiisip natin na dapat ang Diyos ang nakikita. Si Jesus ang nakikita sa akin. Kahit na ako ay nagagalit, possible naman yun, di ba? Kaya mag-iingat kayo, baka pakakasalan nyo si Dr. Bruce Banner. Kailangan si Dr. Bruce Banner, si Incredible Hulk pala yung pakakasalan nyo, di ba? Na kung pagalit, talagang parang halimaw. Kung mapapakasawa mo si Dr. Bruce Banner, magastos yun dahil maya't maya bumibili ka ng damit dahil lagi napupunit pag nagagalit. No? So, yun po ang problema. And the problem, why people ay laging nagagalit o mabilis magalit because they put too much importance on themselves. Masyado nilang pinapahalagahan yung kanilang mga sarili. Kaya mabilis silang ma-offend. Mabilis silang mainis. Mabilis silang magalit. Kaya nga tingnan nyo sa road rage. Ano yung nangyayari? Ano yung kadalasang nangyayari pag may road rage? Kadalasan sila, kilala mo ba ako? Ha? Kilala mo ako? Tarang gigil na gigil sa'yo, di ba? Kilala mo ba ako? Bakit sino ka ba? Mga kapatid, do not put too much importance on yourself. Remember, John the Baptist when he said, he must increase, but I must decrease. And then James chapter 1 verse 20, sinabi ni James, for the anger of man does not produce the righteousness of God. The word righteousness dito mga kapatid comes from a root word that means straightness. At ito po ay nagpapakita ng pagsunod o conformity sa tinatawag na standard o pamantayan. Nung day zero, narinig ko si Brother Butch at saka Brother Bernie nag-uusap. No? Ano yung tamang paghalo ng semento? Tatanda, Brother Butch? Yung tamang dami ng bato, ng graba, ng semento, ng buhangin, ng tubig, pati paghahalo. Wala, kung dalawang to, may plano maging contractor, no? Anyway, yun ang pinag-uusapan nila. Yung tamang paghalo ng mga konkreto. Kasi kung yung paghahalo ng semento, pag mimix ng graba, semento, buhangin, wala sa pamantayan, magkakaroon ng problema yung building. Magkakaroon siya ng problema sa tinatawag natin structural integrity. So ganun din sa ating mga kapatid. Every time na tayo po, no, ay nagagalit, maging maingat tayo because it does not produce the righteousness of God. Kaya nga po yung mga construction worker, may tinatawag na hulog. Alam niyo yung hulog? Diba? Yung parang, basta yun siya, may tali siya, meron siyang bakal na gano'n, basta, yan, pag hinulog mo, titignan mo kung straight, yun yung hulog. Hulog, straightness, di ba? At, so, standard na ginagamit ng Panginoon para tignan kung nasa hulog tayo ay ang kanyang salita. So if you want to grow in the righteousness, stop fighting God's word and submit to it. Mga kapatid, mag-ingat po tayo sapagkat ang galit ay walang pinakikinggang katwiran. No? Pag tayo nagpakita ng galit, yung puot, ang ating Christian integrity is in question.
And James chapter 1, verse 21 said, "Therefore put away filthiness and the rampant wickedness and receive with meekness the implanted word which is able to save your souls." Yung word na therefore dito, alam natin pag may therefore, hinto tayo, tingin tayo pabalik. Di ba? Therefore, dito ay nakaturo po sa verse 20, yung pong sinasabing righteousness of God, yung conformity to God's standard. And here we can see two instructions, one negative and positive. Number 4, dando tayo po sa pang-apat, welcome the new life. Welcome the new life. Put away all filthiness and rampant wickedness. Yung put away po dito ay pagpapakita ng paghubad ng maruming damit, ay pagpapakita po ng desire to live a new life. And then, again, James wrote this letter sa isang bagay na maintindihan nila. No? Kasi kung titignan po natin, sabi ko nga, Jewish sila, so parang kumbaga saan na hindi nga talagang direct quotation ang ginagawa ni James, pero nandun yung essence ng Old Testament writings, especially the wisdom literature. At makita natin sa Zechariah chapter 3 verses 3 to 5. Now, Joshua was standing before the angel, clothed with filthy garments. So napakadumi niya, napakadugyot niya. And the angel said to those who were standing before him, "Remove the filthy garments from him." And to him he said, "Behold, I have taken your iniquity away from you, and I will clothe you with pure vestments." And I said, "Let them put a clean turban on his head." So they put a clean turban on his head and clothed him with garments, and the angel of the Lord was standing by. So all the filthiness and rampant wickedness, ito po dapat ay tinatanggal natin. Ito ay dapat hinuhubad natin. And we must welcome a new life. And then last, accept the word. Receive with meekness the implanted word, Okay, tama. Accept the word, receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. Alam nyo, ang taong mapagkumbaba, yan po isang taong nakikinig. Diba? Nakikinig mabuti. Pero bang tao may kayabangan, hindi makikinig sa iyan. Ipapakita niyang marami rin siyang alam. So, anong nangyayari? Nagkakaroon ng tension. Nagkakaroon ng tinatawag nating pagtatalo. At ito po ang sinabi, ito po yung pinakita ng katangian ng isang taong tumatanggap ng salita ng Diyos, yun daw merong kababaan ng kanyang loob, yung merong pagpapakumbaba. Sinabi ko nga po kanina, sa verse 18, makita po natin, sa verse 18, the word of truth gave us life. It is the implanted word, which is the reason that will put away all filthiness and rampant wickedness sa ating buhay. Bagamat sinabi ni James sa put off, no? Ito yung parang may relation doon sa sinabi ni Pastor kanina, pero ang talagang trumabaho, so to speak, is the implanted word in us. Yung naibunga ng ating regeneration, yung po yung word na kumikilos in our inner being at dahan-dahan nagtatransform ng ating buhay. So it is the implanted word ang nagbibigay ng transformation sa ating buhay that will able to save your soul. And then he said this, able to save your soul. So pinakita ni James lamang dito ay ang salvation natin ay merong past, present, future aspects. In the past, ito po yung ginawa ni Jesus na ang pag-akot, pag-alay ng kanyang sarili, mamatay sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo, upang sa gayon ay mabayaran ang ating mga kasalanan. At dahil dito ay nakantan natin ng kaligtasan, that is our past. Our present ay yung ginagabayan tayo ng salita ng Diyos, kaya tayo nagiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod dito. Ito nga yung sinabi ni Pastor Khaled, the law guide us to sanctification.
And then James said in James chapter 1 verse 25, but whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. And then the third, the future. Ito po yung sa pagbabalik ni Jesus ay magiging ganap ang ating kaligtasan. Pag sinabi ko pong ganap, hindi po kulang. Kung hindi ganap, ito yung consummation na kumbaga sa we will be free. We will be free from the presence and power of sin. At gusto ko lang po mag-iwan ng ilang mga bagay. Number one, if you have Christ, show that your life is different. If you have Christ, show that your life is different. Sa pagtatrabaho mo, ipakita mo na iba ka. Kung ang uwian sa opisina ay alas 5 at yung mga kasama mo 4:30 pa lang, nagre-retouch na ng makeup, ipakita mo na 4:30, nagtatrabaho ka pa rin. Inimpunto alas 5, tapos ang trabaho. Huwag ka rin mag-uwi ng mga bala ng stapler, kagaya ng ginagawa nila, kasi mag-uwi ng bala ng stapler, di ba? Galing kalakaran ng iba sa, sa trabaho, di ba? So, ipakita mo rin ang yung moral principle. Ito, totoo po ito. May kaibigan po ako, nung naging Christian siya, dahil nga malakas ang tatay niya sa City Hall ng Manila, naipasok siya sa sangay ng gobyerno na very infamous sa mga projects, no? Mga flood control project. Ang tagal na yun. So, Kristiyano na siya, pero nagugulat siya dahil bilang, alright boys, ito na bonus natin, no? Kanya-kanya silang envelope. Alam na this. So, hindi niya matanggap yun. So, nag-resign siya. So, napalipat siya sa isang university sa Manila. At naging license officer siya doon, kasama yung faculty. No? Ang problema ganito, may asawa na siya. Pangalawa, siya yung nahihirapan siya, nag-i-struggle siya. Kasi every time na may tatawag doon sa phone, syempre siya ang taga-receive ng tawag. At tatawag, nandiyan ba si professor ganito? Pag sinabi niyang, pag narinig ng professor na siya yung hinahanap sa phone, sabihin mo, wala ako. So sasabihin niya, wala siya. Wala yung professor. So ganun tawag ng tawag, lagi siya nakakapagsinungaling, in short. So hindi niya nakaya, pero hindi naman siya makapag-resign dahil kinausap niya. Yung din, sabi niya, sir, magtatrabaho po ako ng sobra-sobra sa aking trabaho, pero ayoko magsinungaling. Ayoko nung sabihin na wala kayo sa office. Kaya kung pwede po sana, pag may tumawag go at hinahanap kayo, lumabas kayo ng kwarto para masabi kung wala siya sa loob ng office. Pero mga kapatid, sa totoo lang, ginawa nga yun ng mga faculty. Pag may nagtatanong, titingin siya, lalabas. Wala ho siya sa office. Kasi hindi siya nagsinungaling. Until such time na may mga faculty, magdadala lang ng gamit doon, lalabas na. Tatambay na sa labas. Of course, yun? Kumbaga hindi naman rule yun, no? Pero napaganda makita na sabi nga pag pinaglaban mo ang pananampalataya mo, may bungang kalalabas ang maganda. And the last is, if you have Christ, show a desire to live a life of obedience. Alam niyo kasi pag ang isang tao ay naging Kristiyano, mayroong expectation. Expectation ng growth. Expectation ng maturity. Hindi pwedeng lagi ka doon nasa stage 1 ka. So mayroong developmental stage kahit sa isang bagong Kristiyano. Ang problema kasi sa panahong ito, si Kristo pinapakilala lang na tagapagligtas, hindi Panginoon. Pero dapat maging maliwanag na si Jesus ay hindi lamang tagapagligtas, kundi siya ang Panginoon ng iyong buhay, and in your life, let Christ rule. Ipakita mo that Christ is ruling in your life. At sa pagtatapos po natin mga kapatid, if you don't have Christ, kung wala ka pa kay Kristo, ikaw ay nasa peligrosong kalagayan. Ikaw ay nakatayo sa kapahamakan. Kaya nga, if you don't have Christ, look unto Jesus. Tignan mo ang kanyang mga ginawa sa krus ng Calvary. His finished works at Calvary, at lumapit ka sa kanya,
para sa iyong kaligtasan. Lumapit ka sa Kanya na may pagpapakumbaba at pagsisisi ng iyong mga kasalanan. Tayo po ay yumukot manalangin.